feel like may possibility pa rin na kumuha ng Claude dito ang si Super Marco. So there's still a lot of choices here for Falcons AP, Brent. Yeah, I actually really agree na pwedeng i-flexing yung Hylos na to into that XP, then maybe add in a Tigreal or maybe a Minotaur. Like, sige, hilain mo kami. It's like a challenge. Hilain mo kami. Yeah. Good luck dealing with it. Yeah. Pabor pa sa kanila kapag nalatag yung I am offended and it goes to the other side. So that should be something that Blacklist International needs to be worried about. But instead of them flexing it, just like what Rockhart mentioned, sila ngayon ang magtatanggal niyan. They want to put the Ruby in a position to beat the I think I like this. This is, I think Falcons AP Brent expected this. Tinanggal nila yung Minotaur and Blacklist International, they know the Tigreal pick is gonna come up. That's not essentially good against Faramis and Hylos. Kasi yung Faramis mag-purify lang, yung Hylos literal na pwedeng tabihan yung Tigreal. But you would have wanted actually to open up the Minotaur. Ang concern lang siguro ng Falcons AP Brent is baka kunin din ng Blacklist International and suddenly you find yourself in a losing roam matchup with you having a Tigreal and Blacklist International having the Minotaur. So Falcons AP Brent, they have to look for another option dito. Meron pa rin namang Grok. Yep. Nandiyan pa rin naman yung Cho, yung mga unconventional roam picks natin. Or if you want, maybe a healer that can, add to the sustain factor of Falcons AP Brent. Claude is still up for the taking, however. Both Claude and Kari, parehas na gusto ng Falcons AP Brent. race against Oh! Bruno. Okay. Ang pagbabalik. Diyan sila ngayon matatapos in terms of the draft ng kupunan ng Falcons AP Brent. So we are kind of sure now that Cal TZ is going to be holding on to that Roger para sa darating na game number 1. But give me some thought with this Bruno. What do you think is the mindset behind this para sa Falcons AP Brent? I think Falcons AP Brent, alam lang nila na medyo mahina mag-defend yung lineup ng Blacklist International. They have to look for engages. They have to look for team fights. But when the zone comes out from the Faramis and the Hylos, paano mo nga naman dedepensahan yung Bruno na ang nasa gold lane mo ay Ruby? I feel like it's still the best option as of the moment na ilagay yung Ruby sa gold lane. But still, nakakatakot yung idea ng snowball dito ng Falcons AP Brent. I mean, okay, we finished now with Dilar using the stumps, the entirety of the lineup. Yung kabuuan ngayon ng lineup ang natapos para sa dalawang kupunan na ito. It's Tigreal and Tamus. Meanwhile, yung nabanggit ni Midnight kanina na Ruby Gold is somewhat gonna be seen again for Blacklist International. What makes this Ruby so effective para sa? I feel like it just can't die, right? It normally shouldn't be able to die, especially if you doesn't get ganked too much on the gold lane. Pero yeah, both teams actually created a very beefy lineup for each other. A big challenge for MP the King to actually make the Joy work this time around. Yeah, I would say Blacklist International, they have to have a good foundation of executing the early game. Pero if the game does not go out of control in Falcons AP Brent's hands, I think they have the superior lineup here in this game. There's only one way to find out kung sino mananalo sa game number 1. It's FCAP versus Black. Casters, it's go time. Maraming salamat sa ating panel at excited na akong makita kung gagana nga ba ang Beanie Buff na meron ang Blacklist International kontra sa ating mga World Champs na Falcons AP Brent. Kami pa rin ang inyong makasama, of course, Burrito and Ate mo Chantel para hatid the best of 3 series na ito. Oo, paano kaya nila gagamitin din panibagong lineup na naman? Oo. Para dito sa Blacklist International at nakita na natin yung mga... Oh, ayan Kita na. pala kami. Nakita ko na bigla. Nakita na rin natin kasi para sa mga ibang minsan. Pag meron kang binabago, minsan na mas napapaganda pa eh. Yun nga eh. Baka yun yung panggulat dito ng Blacklist. Yeah, I think kasi pangatlong version na ito ng Blacklist International. Again, dumaan sila sa 10-man roster na nadaanan na rin ng Falcons AP Brent. Simula nung Season 8 hanggang nung Season 10. Naalala ko nun, yung mga panahon na yun, nandun pa sila Sasha. Even Lebron, di ba, nandun pa rin ang panahon na yun, no? Tsaka parang meron pang time na nagkaroon din ng Storm. Oo, di ba? Napakadaming sabihin na nating reserve players din for Falcons AP Brent nung time na yun. So probably Blacklist tinatansya nila kung saan nga ba talaga pinakagagana chemistry. At kung titignan natin yung lineup nila ngayon, parang ito yung pinag-usapan natin kanina ng mga more on the veteran side na. Yep. Oo nga, no? Kasi again, puro veterano na ang ating nakikita ngayon sa ating harapan. Pero si Haji ay pinupuruhan ng 3 members dito from Falcons AP Brent. Pero ang kapansin-pansin dito, nirespeto rin ng Falcons AP Brent lahat ng mga crowd controls na meron ng Blacklist dahil si Q at si Super Marco
napapurify din. Oh, alam nila dito yung mga biglaang setup play na pwedeng gawin ng Tigreal sa may ibang tournaments din. Nakita natin yung 5-man setup. So, nailagay yan ng madaming Clippers. Oo, naging trending. Oh, shoutout. Sa mga Clippers natin dyan. Oo nga, shoutout pala sa ating mga Clippers. No? Andyan sila Zekil, sino-sino pa ba mga Sila snipe pa. Ayan. Oo. Parang parehas pa tayo na-excite nung sinasabi yung mga... Oh, pare-pares natin pinapanood yung mga yan eh, no? Oh, tsaka minsan si Infi pwede na rin. Oo, ayan, di ba? Pero ngayon ay buhay na ang unang turtle ng ating game. Hawak na rin ito ni Owen. Si Haji nakasilip din. Ngayon si Dilar. Gamit ang kanyang taps. Pasok ko yun ng Falcons. Oo, tingnan natin kung sino makukuha doon. Dumiretso doon sa may bandang likod. Napakakunan din sila, pero meron break dyan sabang sa may bandang likod ka. Si Exort dito, kaputi ka na, pero passive ang Aurora First Blood para dito kay Pew. Dire-diretso pa sila dito at sinahampas pa ng martilyo ni Plump. Naghugas po yan ng kamay at nakakuha ang Falcon Safety Bread ng mga kills. Oh, isang mabilis para din sa Falcon Safety Bren. Wala na rin contest. Probably dito sa Pagong. So may kita natin na itutuloy pa nga. Napakaganda set up play dun sa may bunag Kenny. Mamatay pa kasi Pew. At mukhang isahin ba? Si Over ng tuwing-tuwing na mawawala. MP the King. May bawi dito ang Blacklist. Nakakuha dito ang Blacklist International. Dalawa kagad in an instant. Pasok ngayon itong si MP. Binigyan ng beat si Kyle Tizzy. Pero hindi sapat dito at hindi na itutuloy ang team fight. Mainit. Burrito. Dito yung dalawang teams natin. Oo nga, 3 minuto pa lang. Akala ko nga mga nasa 15 minutes na tayo dahil dun sa mga aksyon na ating nakikita. Pabalik-balik lang sa Falcons AP Bread. Pupunta sa Blacklist yung gold lead. Pero kapansin-pansin no, sa lahat ng mga makikita natin dito, si Oheb ang gusto kong tutukan kasi na-point out kanina ni Midnight na naging top global yan. Top global Ruby. Oo, so parang gabay niya na to ng mga panahon na hindi pa siya masyadong nagagamit. Pero ngayon nasa gold lane na siya. Yun nga eh. Tsaka ang ganda kasi ng Ruby ngayon eh. No? Yung mga double fighter set up. Kasi again, may damage din yan. And normally ang mga binubuo niyan, mga War Axe, tapos yung mga Ayan. Brute Force Breastplate, kasama yung Queen's Wings, sobrang kunat talaga niyan. At saka minsan pag nauuna ka na rin sa lane, parang meron ding iba na talagang pinaprioritize na kahit dalawang defensive na lang, tas diretso na agad na may Malefic Roar ka pa. Ay, oo. Oo, depende na lang kung paano yung magiging build din dito ng ibang mga players from Falcon Safety Brand. Pero Super Marco meron ng haas boss ha. Oo, yun nga eh. Tsaka ang ganda nito no, para sa Falcons AP Bren kasi sobrang active ni Owen eh. Lagi niyan chine-check yung mga bush. Lalo na, again, bumabalik na itong Hylos. No, shoutout pala sa tropa ko na nag-Hylos. Isa sa mga top Ayun. global. Si Kangkong, kung kilala niyo po yan, isa sa Kangkong mga Place. isa sa mga nagpasikat ng Hylos. At sa ngayon, ang Falcons AP Bren, hahawakan nila yung pwesto doon sa second turtle ng ating game. And ang Blacklist, pipilit din ata ng gumalaw. Oo, nabit-bet si Q pero Purify. meron ding bit-bet against Haji. So nagamit na nga yung Purify dito ni Few at marereset or masisimulan pa lang dito yung turtle. So maagang paggamit na yun agad para kay Few ng kanyang Purify. Pwede na siyang bigyan mamaya agad ng Blacklist. Oo, may idea ang Blacklist dito. Ngayon, 9K yung buhay ng turtle. Ayaw din munang hampasin eh kasi nag-orange buff pa nga itong si Kyle TC at kailangan ng vision. Nandyan si Dilar. Si Haji ay nagtatago din doon sa may right mid bush. Si Flap TC papasok. Ito yata yung unang 5v5 team fight na makikita natin dito para sa ating laban. Pumasok na kasi Dilar. Ginamit na yung contract ng Terno pero may nasagot. Na pero ni Zone. Flap TC mo na kilan. Itutuloy pa nga. Ginamit na rin Nether para mas mabainis pa. Pero mapipigilan dito ni Exort. Merong flicker out para sa 4 na miyembro ng Blacklist. At patay na nga si Haji. Mapapadasha away dito si MP the King. At tutuloy pa rin yata ni Flap TC. Pero hindi na yata MP the King. Mabibigyan pa nga. Grabe, binugaw ng ganong kabilis ang Falcons AP Bren. May rundown sila na ginawa kasi alam nila na nag-commit na rin ang mga skills dito ang Blacklist. Ngayon, ang plano nila i-take down yung middle turret. Si Dilarang nakaharap at hindi niya mapipigilan nito ang pagbulusok ng Falcons AP Bren. Oo, ang bilis nung ginawa nila ng moment na yon na talagang literal na nagkaroon ng glorious pathway, nagkaroon ng movement speed at ang kinagandahan pa doon for them is kumonek din yung penalty zone ni Kuya Flapa. Yun nga eh. Tsaka, nung lalaban ng Blacklist dito, sabay bitaw ng Netherrealm. So, parang nonsense din kapag hinampasampas mo. Kasi, mababasag mo yung Netherrealm, pero may mga skills ka na makukomit. Ito yung mga latter part na nung naging team fight na yon. But still, nakita natin yung effort dito ng 4 na members from Falcons AP Bren para mapalayo. Especially itong si MP the King, yung referee holder ng kupunan ng Blacklist na napatay pa nga ni Kapitan Q. Oo, at saka masakit na agad yung dito, yung Ghost Bursters nga.
Ni Pio kasi medyo mataas pa yung buhay kanina, no? Yeah. Ni MP The King. So kinagandahan naman para din sa Blacklist International, gumagawa sila ng wave para medyo ma-even out yung laban kasi MP The King, kamunti ka na nga niya masira yung Tori sa may isa na lang sana. Isa na lang. Na-hit doon ng minion. Pero yun yung sinasabi natin na pantayin yung mga pwedeng pantayin as early as now. Oo, no. Tsaka gets mo rin yung ginawa dito ng Blacklist International. No? Again, itong Joy na ito, isa sa mga parang supplementary magical damage din no, na manggagaling sa kanila. Kasi alam naman natin yung Aurora kahit na buff yan, hindi ganun kataas yung damage niyan. So kailangan mo ng magical damage at yun yung naitutulong ni MP The King. Kaya lang ang problema kasi, aantahin mo pa, medyo item dependent kasi yan eh. Oo, mga late game pa, probably yung mga biglaang tatalon dun sa may likod. Tapos magugulat na lang yung ibang mga players. So ganun din naman ang ginagawa nila dun sa may top lane. So para more on objectives pala, clearin na minion wave. Ang priority dito, yun yata yung kanilang Beanie Buff ngayon sa laban na to. Oo nga, no? Kailangan nilang paganahin ito. Again, sinabi nga ni Super Marco kanina na ipakilala na ako, nagpapakilala ata ang Falcons. Okay, kapatid ka na nga doon. Dilar gagamitin yung break chance. Si Kyle Easy, dediretso doon sa may likod. At mamimigyan pa nga ang general. Mukhang dediretsohin na rin dito ng Falcons AP Bren sa may bagong. Tatlong pagong ay malayang makukuha dito ng FCAP. At nahihirapan ng Blacklist International. Referee, ginamit na rin. Atras muna din si Haji. Pero ang sakit na ng mga normal si Kyle. Tinamaan na naman ng penalty zone na Super Marco. Meron pa bola-bola doon. At si Hohen mabibita na lumayo. Safe pa naman doon sa may ilalim na torre. Pero meron silang Naked Wave. Darating na rin si View. Papasok na si MP The King. Naku, nandun yung mga beat. At pinagbabato siya dito ni Super Marco ng mga bola. Ilalapag yung Glorious Pathway. Pero wala pa yung minions. Mag-aantay muna dito ang Blacklist International. Si Dilar ang frontline. Kailangan niyang gawin ito kasi sino nga ba ang kailangan pumunta sa kanila? Yan naman si Dilar. Pero wala pa siyang vengeance. So ngayon, babagalan muna ng Falcons AP Bren. Alam na nila eh. Hawak nila yung control sa mapa. Halos 70% na actually ng mapa kontrolado nila eh. Oo, mostly pa yung torre sa mid ay nakakuha na. So for Blacklist International, pwede na ituloy yung ginagawa nila kanina na focus muna sa torre. Pero mas maganda siguro kung masira nila sa may middle lane, no? Para mabantayan nila din yung rotation ng Falcons AP Bren. Pero considering na 9 minutes, balik na pala yung kalabangan, 6.2k. Nandito yung Falcons AP Bren. Yan, laki na nga nito. And kailangan maghanap ng paraan ng Blacklist International na mapaliit ito. No? Kahit unti-unti lang, no? Unahin na nila dito yung Torres sa may bandang gitna, kagaya nga ng sinabi mo, or kumuha ng hero na pwedeng targeted dito. Kasi kung mapapansinin mo doon sa lineup ng Falcons AP Bren, si Super Marco, pinakamalakbot na pwede nilang kunin. Actually, pwede nga nilang i-force the review. Kaya lang ang problema, naka-purify yan. So, ang daming effort mo na i-exert para ma-take down yan eh. Oo, parang dalawa yung pwede mong bigyan agad para ma-force agad yung Purify MP The King. Nandun sa may likod pero masakit na rin yung bola ni Super Marco. So, labanan to ng beat at ng bola para dito sa ating dalawang kupunan. Pagalingan na lang kung kanino yung tatamang sabihin na nating mga placement ng skills. And ito kung maaalala natin yung Bruno na yan, kapag ako kasi nakakakalaban ako niyan sa RG. Yan yung mga underrated na marksman na napakakati talaga, no? Kahit mga isa dalawang kanya pero papasok na yung Falcons. Makatala na naman yung set of play. Penalty zone, kasama mo pa na Glorious Pathway. At si Dera dito makukuha pa nga ni Super Marco. Merong ginamit na rin ang Wave of the World. Lalaban ngayon ang side ng Falcons AP Bren at itutuloy yung Lord. Naku, wala dito si Dilar at isa sa mga frontline hero nila. Kailangan humanap ng paraan pero parang ang desisyon ng Blacklist International na isuko na muna ang unang Lord ng laban na ito. At pasugod na naman ng Falcons AP Bren. May possibility ba na mabasag nila itong Torres sa itaas? Parang pwede yata. Ayun na nabigyan na rin dito ni Super Marco. Siguro crucial ngayon for Blacklist mahanap nila either Super Marco nga or Few. Sila lang no? Oo, kaso ang kukunat na rin ng mga nasa harap. Yun nga lang. No? Kumbaga may dadakang barikada. Yung stage 1, itong si Ogwen. Yung stage 2, si Flap TZ. Tapos yung stage 3, yung tatlo na, may Netherrealm ka pa. May Purify ka pa. Oo nga pala. Extended life. Ika nga, para dito sa Falcons AP Bren. Again, 8k gold lead. At naging sa may middle lane yung Lord. Mahatak ni Haji. Papalayo doon si Ogwen. Ginamit yung Glorious Pathway para makatakas
nakatakas lang rin. At nakatakas na nga. Dito yung kabayo. Aatras ngayon mga players ng Blacklist International. Meron pang minion wave dito sa may middle lane. Even sa may bottom lane. At unti-unti na nga yata sisirain yung Torre papasok. At itry ni Dinar. Pero paghatak doon para kay Oheb pero kulang sila ngayon ng damage. Rito! Ako, ang sakit na na. And si Ohen nangangalim na gamit yung Bridget Glazer. Pasok na naman sila si Kyle. Hindi mamamatay yung si PY. Makakakuha na ng isa. Bagsak din si MP The King. Dalawan tutumba para sa Blacklist International. Transition ngayon sila doon sa may bottom lane. 22 seconds para kay Oheb. Kulang pa rin ang reinforcements mula dito sa Blacklist International. Para magdidesisyon ata sila na tapusin na to, ha? Oo, parang itutuloy yata nila. Ayun na naman yung mga glorious pathway na kung ikaw yung kalaban, itutuloy ba nila? Or gagamitin lang para paalisin kami dun sa pwesto na yon. So nung nasira yung middle lane, dediretso ngayon ang Falcons AP Bren sa may bottom lane. Again, mabubuhay na si Oheb anytime, even MP The King. Kaya yung Falcons AP Bren, aatras muna. Grabe yung sistema na ipinapamalas dito ng Falcons AP Bren. Again, going to 9K na ang kanilang gold lead. Nasa 12-minute mark pa lang tayo. Halos 1-point-something K per minute ang kanilang nakukuha dito. And ang Blacklist International, naghahanap pa rin ng sagot. Pero hindi pa ito imposible. Isang magandang implosion lang mula kay Haji. Nagawa niya na to. Nagawa niya na to ng ilang beses. Dyan din malapit sa pwesto na dinaanan ni MP The King. Diyan din sa pwesto na yan. Yung mga nakaraang tournament sa kanilang nilabanan, hindi pa to imposible. Pero base sa sistema at sa galaw ng Falcons AP Bren, alam nila nangyari na sa kanila to at hindi nila hahayaan na mangyari ulit. Oo, mailap din Mailap din yung Falcons AP Bren pagka feeling nila extended na team fights. Ngayon for Blacklist nakita natin na for Oheb, nag-build na siya nung Queen's Wings. So mamaya ay pwedeng mas tumagal si Kuya Oheb sa team fight. Oo nga, yung kunat, yung spell vamp, di ba naka-Brave Smite din yan na emblem. And I think isa sa mga bentahe talaga ng lineup nila dito is yung extended team fight. Ganon din naman sa Falcons AP Bren. Kaya lang ang problema, sa laki ng gold lead na meron na dito ang Falcons AP Bren, mga 3 hanggang 4 na items ang ilalamang dito ng Falcons AP Bren. So kailangan maghanap ng paraan. Ang bilis. May conceal din sila na pwede gamitin dito pero ang bilis ni Rarash ata yung Lord. Oo, Rush R. Rush R para dito sa Falcons AP Bren. Ayaw daw na matraffic. So Blacklist International hindi nga rin ipipilit na magkaroon ng team fight even for Falcons AP Bren kasi kanina nakadepensa naman daw sila. Falcons AP Bren naman, itutuloy na lang nila mamaya. Yeah, kaya lang ang iniisip ko dito, luminous na Lord na to eh. Dadaan yan sa gitna or dun sa may bandang ibaba. Pero ang problema, wala kasing mga tore doon. At kakapit na lang sila doon sa crystal, doon sa gitna at kailangan nilang at least kahit papano ay mapaangat yung mga minions or yung flow. I mean, i-hold yung mga flow ng minions dito para hindi umangat at hindi sila ma-force na lumabas sa base nila. Oo nga, no, tingnan natin kung paano ang gagawin. Nakaabang naman ngayon ng mga players ng Blacklist. Falcons AP Bren parang ready to dive anytime. Kompleto ang kanyang mga spells, ang Ayan kanyang na. mga skills. Ano ang unang ibibitaw? Ginamit na yung Glorious Pathway. Si Oheb papasok doon sa Liberal Gate. Sa likod! Hinahanap doon si Super Marco! Pero matagal na mapapatay pero makukuha pa rin talaga. Ginamit na yung Bridget Glazer nila pero pa set up play para dito kay Haji. Yung base! Habang yung Falcons AP Bren, itutuloy lang ang pag-hit. Falcons AP Bren para sa ating game number 1.